Sige, eto na ang mga skewer nyo. Eto na, ang lamb skewers mo. Ay, sige. Boss, 10 tali ng lamb skewers po. Ay sige, 10 piraso ng lamb skewers. Pare, ilang order ang nakuha mo ngayon? Mga 10 order siguro. 10 order. Grabe ka magtrabaho. Kung ako ang tatanungin, tayong mga mahihirap, wala talagang swerte. Yung mga mayayaman, naglalakad lang sa kalsada tapos bigla na lang may mga mamahaling kotse na milyon-milyon ang halaga. Tayo, buong buhay na magtatrabaho, hindi pa rin sapat para kitain yan. Ay, tingnan mo, tingnan mo. Eto na, ang skewer nyo. Sige, salamat boss. Masarap ba? Okay na okay. Kayo po ba si Christian Medina? Ako nga. Kayo po? Sa wakas nahanap din kita. Ginoong Medina, sumama na po kayo sa akin. Ginoong Medina. Ako po ba ang tinatawag nyo? Siyempre ikaw, dito. Bukod sa'yo, may iba pa bang Christian Medina? Miss, ako nga si Christian Medina. Pero, nagtitinda lang ako ng skewer. Baka nagkamali po kayo ng tao. May isang bagay na hindi mo alam. Ang totoo, ang tito mo ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Pero nakakalungkot. Kakamatay lang niya kamakailan. Ayon sa testamento, ikaw ang kanyang tagapagmana. Miss, wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Abala pa ako sa negosyo ko. Ang card na ito ay iniwan sa'yo ni Direktor Medina. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magtanong sa bangko para i-check ang balanse. Miss, wala talaga akong oras para makipaglaro sa'yo. Abala pa ako sa negosyo ko. Pasensya na po. Ingatan mo ang black card na ito. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Ako si Andrea Santos. Hinihintay ko ang tawag mo. Ay, matandang lalaki. Ikaw ba ay? Pauwi na? Anak na lalaki, bakit ka nandito? Susunduin mo ba ako pauwi? Ay, tigil. Huwag mo akong tawaging anak na lalaki. Ako, hindi na ako magiging anak na lalaki mo. Ay, anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Ako, para sa anak na lalaki ko, nakahanap ako ng bagong tatay. Sino si A? Christian, matagal na tayong hindi nabibilang sa iisang mundo. Sana wag mong hadlangan ang pag-unlad ng aking karera. Kung may natitira ka pang konsensya, pirmahan mo na ang divorce papers na to. Kung divorce. Pagkatapos nito, ikaw sa maluwag mong daan, ako sa solong daan ko. Umalis ka na agad sa bahay ko. Ayoko nang makita ka pa. Tara na. Paalam. Ikaw, anong ginagawa ninyo? May mukha ka pa bang bumalik dito? Sinabi na sa akin lahat ni Tina. Dalian mo! Dalhin mo ang gamit mo at lumayas ka! Sinabi na ng ate ko na ayaw ka na niyang makita. Ikaw na walang silbi. Kung marunong kang umintindi, ayusin mo na ang gamit mo. At lumayas ka na agad. Alis, alis, alis! Tina, kakahanap mo lang ng bago. Tapos pinalayas mo na agad ako. Ang lupit mo talaga. Ano? May gana ka pang? Pagsalitaan ng ate ko, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha ang isang basura na tulad mo sa ibang pamilya? Matagal nang pinalayas, pinakain at pinatira ka pa ng pamilya namin ng 30 taon, sapat na yan para sa'yo. Ako, libreng kumain at tumira. Ang sweldo ko sa 30 taon. Kaninong bulsa? Napunta. May binigay ba ang pamilya ninyo sa akin na 1 sentimo? Huwag mo akong kausapin ng mga walang kwentang bagay. Umalis ka na agad. Kundi, tatawag ako ng pulis. Aalis ako mag-isa. Hindi nyo na kailangang sabihin. Ang makasama kayong mga ganyan, nakakadiri sa akin. Pero tandaan ninyo, pagsisisihan nyo to. Ikaw, Kung kaya mong pagsisihin ang pamilya namin, ako, si Bianca de Leon, magiging aso.
Hoy, hindi ito lugar para sa mga pulubi. Umalis ka na agad. Bangko. Ito ay bangko. Ang card na to ay may 100 bilyon. Iniwan yan ni Direktor Medina para sa inyo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong pumunta sa bangko para i-check ang balanse. Ako. Ako ang magche-check ng balanse. Magche-check lang po ako ng balanse. Ano po ang transaksyon ninyo? Magche-check lang po ako ng balanse. Christian Medina. Ikaw pala? Alam mo ba kung nasaan ka? Legal na mamamayan ako? Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito para mag-transact? Kung gayon, ano po ang transaksyon ninyo? Gusto ko, Bilisan nyo, asikasuhin nyo na ako. Binibining Lim, ano po ang transaksyon ninyo? Aasikasuhin ko na po agad. ako ang nauna. Bakit siya ang inuuna nyo? Hindi nyo ba alam ang pila? Ito ay Supreme Black Card. Ito, ang Supreme Black Card. Supreme Black Card? Imposible. Nagkamali ka lang ng tingin. Ginoong Medina, maaari ko bang tingnan ang card ninyo? Naku, ito nga ang Supreme Black Card. Walang duda. Ginoong Medina, maaari ko bang dalhin ito doon para i-verify? Total, napakahalaga nito. Bahala ka. Sandali lang po kayong dalawa. Kahangalan. Ang babaeng iyon, walang galit sa akin. Hindi naman siguro siya magsisinungaling sa akin, di ba? Ito ay isang peking Supreme Black Card. Christian Medina, pinolso mo ang Black Card. Ito ay krimen. Christian Medina, ang pagpeke ng Black Card ay krimen. Peke, hindi dapat. Aba, sabi ko na, hindi lang ang Black Card mo ang peke, pati na rin ang business card mo. Andrea Santos ha? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pangulo ng Santos Group sa Hilagang Lungsod, ang reyna ng negosyo ng henerasyon. Ang business card niya, hindi ka karapat-dapat magkaroon yan. Hello, Ginong Medina. Sa wakas, natauhan ka na. Ayoko ring tawagan ka. Pero, may nagsasabi ngayon na peke ang Supreme Black Card. Bakit mo ako niloko? Ano? Niloko ka? Sinong walang hiya ang nagsabi niyan? Ginoong Medina, nasaan ka ngayon? Nandito ako sa pangunahing tanggapan ng INT Bank. Sige, hindi ako kalayuan. Pupuntahan na kita ngayon. Hindi man lang nila alam na ang Supreme Black Card ay nangangailangan ng espesyal na key identification. Hindi pa rin nila alam anong klaseng sales representative pa sila. Pupuntahan ko sila para turuan ng leksyon. Tama na, tama na. Nakuha mo na ang peking business card mo at nagawa mo na rin ang peking tawag, kaya umalis ka na. Hindi ka ba napapagod sa pag-arte mo? Hindi ka man pagod, pero nakakapagod kang panoorin. Darating na si Andrea Santos. Bakit ka nagmamadali? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Isang tawag mo lang, mapapapunta mo na si Andrea Santos? Sino ka ba sa tingin mo? Nakakatawa ka talaga. Ako si Andrea Santos, narito na. Tingnan natin kung sino ang magiging katawa-tawa. Dito na ako, si Andrea Santos. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Andrea Santos, Ginoong Medina. Ano? Ginoong Medina? Siya? Siya si Ginoong Medina? Ginoong Medina, ano ang gusto ninyong gawin sa kanila? Bahala na kayo. Hayaan na. Huwag na nating patulan. Pauwiin na sila. Saka, may gusto rin akong itanong sa iyo. Anong nangyari, Lina? Tina, ang dating asawa mong walang kwenta, may 100 bilyon pala siya. Naku, Lina, huwag ka ngang magbiro, di ba? Yung walang silbi na yon, simula nang magpakasal sa akin, bukod sa pagiging gigolo, nagtitinda lang sa kanyang sirang pwesto. Paano naman siya magkakaroon ng 100 bilyon? Lina Cruz, sobrang idol ka ba sa trabaho? Huwag mo kaming biruin. Kung ang walang kwentang yan ay may 100 bilyon, ako na si Miguel Santos. O kaya, tulungan mo akong i-check muna. Hindi ko talaga kayo niloloko.
Huwag mo siyang pansinin. Si Lina Cruz na to. Siguradong walang ginagawa sa trabaho. Kumain na lang tayo. Bakit ba hindi? Kayo naniniwala sa sinasabi ko? Nakakainis talaga. Ginoong Medina, hindi ko po alam kung ano ang gusto ninyong itanong sa akin. Sige, maniniwala ako sa iyo. Hindi ba, sinabi mo dati, na ipapamana sa akin ng tito ko ang kanyang ari-arian? Ano-ano ang mga ari-arian na yon? Ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod ng Baybayin na may market value na 1 trilyon, ang Global Group, ay ganap ng binili ni Direktor Medina. Ngayon, lahat ng shares ay nailipat na sa inyong pangalan. Maaari na kayong pumunta bukas sa Global Group para sa turnover. Ito ang thumbring ng status ng chairman ng lupo ng Global Group. Ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod ng Baybayin, ang Global Group. Ako, hindi ba ako nananaginip? Siyempre hindi. Ngayon, lahat ng tao sa lungsod ng Baybayin ay alam na isang misteryosong mayaman ang bumili ng Global Group. Pagkalipas ng 3 araw, magho-host ako ng pulong ng lupon ng mga direktor para ipakilala ang inyong pagkatao sa lahat ng prominenteng tao sa lungsod ng Baybayin. Ang kotseng ito ay regalo rin ni Direktor Medina sa inyo. Pupunta muna ako sa Global Group para asikasuhin ang inyong mga gawain. Sa panahong iyon, sina Tina De Leon at Luis Reyes ay pupunta rin, di ba? Tina De Leon, para sa 50 milyon lang, gusto mo nang makipagdiborsyo sa akin. Umaasa ako na hindi ka magsisisi sa panahong iyon. Ano, ang Global Group nagpalit ng may-ari? Ano? Ang Global Group nagpalit ng may-ari. Ang pagbabagong ito sa Global Group, ang buong mundo ng negosyo sa lungsod ng Baybayin, tiyak na magbabago rin ng malaki. Magbabago na ang lahat sa lungsod ng Baybayin. Bukas, sasama ka sa akin sa Global Group para ibigay ang aming pamanang yaman ng Pamilya Reyes, ang 1,000 taong pulang lingji sa importanteng tao. Agad maghanda ng malaking regalo. Opo. Sa anumang halaga, dapat mong makipag-ugnayan ng maayos sa kabilang panig. Kung ang Pamilya Reyes ay malista, nakasalalay sa 1 beses na ito. Opo. Napakaganda. Ang pagkakataon para sa akin, si Tina De Leon, sa wakas ay dumating na. Ginoong Medina, ang iyong tauhan ay pupunta na para sunduin ka. Huwag kang magmadali, huwag kang magmadali. Hindi ko inakala na ang dating hindi maabot na Global Group ay ngayon ay akin na pala. Hindi ba ito ang sikat na unang walang silbi sa lungsod ng Baybayin? Si Tina ay nakipaghiwalay sa iyo at hindi ka nasusuportahan. Pumunta ka sa Global Group para maghanap ng trabaho. Wala ka na bang nag-aalaga sa'yo? Pumunta ka sa Global Group para maghanap ng trabaho? Anong pakialam mo? Christian Medina, hiwalay na tayo. Walang masama kung maghahanap ka ng trabaho pero hindi ka dapat narito. Ang Global Group ay naghahanap ng security guard pero ang requirement ay 30 taong gulang pababa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Karapat-dapat ka bang maging security guard dito? Sino ang nagsabi sa'yo na mag-apply ako bilang security guard? Tina De Leon, hiwalay na tayo. Ang mga bagay ko, wala kang karapatang makialam at hindi ka karapat-dapat makialam. Christian Medina, may nasabi ba akong mali? Para rin naman sa'yo to. Ako, si Christian Medina, narito para gawin ang sarili kong bagay. Hindi nyo karapatan na makialam. Christian Medina, nagpapanggap ka pa rin? Narito ka para lang magmakaawa na makipagbalikan sa akin, di ba? Malinaw kong sasabihin sa'yo, hinding-hindi yan mangyayari. Ako ay isang pangulo na may ari-arian na mahigit 10 milyong piso. Samantalang ikaw, isa ka lang nagtitinda ng barbecue. Pabigat ka lang sa akin. Naiintindihan mo ba? Una, narito ako, hindi dahil sa'yo. Pangalawa, narito ako para gawin ang sarili kong bagay. Pangatlo, kayong dalawa, sinisira nyo ang paningin ko. Umalis na kayo agad?
Nakakadiri kayong dalawa. Lumayas na kayo. Wala ka ng pag-asa. Teka. May kailangan ka sa Global Group? Isang basura na tulad mo, paano ka magkakaroon ng koneksyon? Sa Global Group? Ay oo nga pala. Hindi ka naman siguro nangongolekta ng basura, di ba? Basura nangongolekta ng basura. Bagay na bagay. Christian Medina, dapat alam mo ang lugar mo, maging praktikal. Pagkatapos mo akong diborsiyuhin, baka hindi ka na makakakain. Tinutulungan ka lang namin? Huwag kang maging walang utang na loob, hindi ka marunong magpahalaga. Ang ingay ninyo. Kayo ba mismo ang aalis? O hahanap ako ng tao para itapon kayo palabas? Christian Medina, nababaliw ka na ba dahil sa diborsyo? Ito ang Global Group. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maging bastos dito? Ginoong Reyes, Christian Medina, nababaliw ka na. Aba, naglakas loob kang saktan ako? Ngayon, babaliin ko ang mga buto mo. Bubunutin ko ang dila mo para pagsisihan mong nabuhay ka pa. Tawag kayo ng tao. May nagkakagulo dito sa Global Group ninyo. Security. Sino yan? Anong ingay yan? Ginoong Reyes. Ito ba ang paraan ng Global Group sa pagtanggap ng bisita? Naglakas loob siyang saktan ako. Bugbugin ninyo siya at itapon palabas. Global Group, hindi pinapayagan ang mga taong walang kinalaman sa negosyo na pumasok. Pakiusap, umalis ka na kaagad. Paano na lang basta makakapasok ang kahit sino sa teritoryo ng Global Group? Nakakainis. Sigurado ka ba na hindi mo muna tatanungin ang pagkakakilanlan ko bago mo ako paalisin? Sigurado ka na hindi mo muna tatanungin ang pagkatao ko bago mo ako paalisin? Tao. Andrea, bumaba ka na. Christian Medina, ni magyabang ay hindi mo magawa. Alam mo ba kung sino si Andrea Santos? Siya ang mula sa Hilagang Lungsod, ang dalagang ginang ng pamilya Santos. Siya ang pinuno sa likod ng pamilya Santos. Sa 22 taong gulang, pinasok niya ang pamilya Santos sa internasyonal na negosyo. Ang pangalan ng isang reyna ng negosyo na lumalabas sa bibig mo ay isa lamang insulto sa kanya. Andrea Santos, siya ang aking huwaran. Gayunpaman, wala pa ring lumalabas na larawan niya. Isang taong tulad niya, paano siya napunta sa aming maliit na lungsod ng baybayin? May bulong-bulungan na ang Global Group ay binili ni Andrea Santos. Ang investigasyon niya ay napakadetalyado pero nakakalungkot. Kulang siya sa kakayahan. Ito ang kanyang kahinaan. Kapag naibigay ko na ang kayamanan ng pamilya Reyes kay Director Santos, sa panahong iyon, makakapag-ugnayan na kami ng malalim sa Global Group. Ang pamilya Reyes ay malista sa lalong madaling panahon at ikaw ay mananatiling isang walang pag-asa. At ikaw, habang buhay kang walang pag-asa. Pagdating ng panahon, kung umunlad na ang pamilya Reyes, huwag niyo kaming kalimutan, ha? Sige. Tanga, ang Global Group ay hindi makikipag-ugnayan sa mga taong ganyan kababa ang pag-uugali. Ikaw, ano pa ang hinihintay mo? Palabasin mo na. Kumilos. Baliin nyo ang mga binti niya at itapon sa labas. Tigil. Manager Cruz, siya po ang nanggugulo dito kanina. Manager Cruz, ganito po kasi. Nagpunta ako rito para ihandog ang aming pamanang yaman kay Director Santos. Ito ay kayamanan ng pamilya Reyes na ipinasa-pasa sa bawat henerasyon. Mamaya, pag nakita niyo si Director Santos, pakiusap, paboran niyo po ako. Kayo ay nanggugulo rito. Ginugulo niyo si Director Santos. Kaya niyo bang panagutan yan? Kanina, itong walang kwentang nagtitinda ng street food. Ang nanggulo sa Global Group niyo. Walang hiya pa siyang nagsabi na pababain si Director Santos para sunduin siya. Ito si Manager Cruz ng Marketing Department ng Global Group. Bago ka mamatay, makita mo pa ang isang importanteng tao, kaya wala ka ng pagsisisi. Christian Medina, ginulo mo si Director Santos, tapos ka na. Hindi na kita kayang pigilan. Kung gusto mong mamatay, hindi na kita matutulungan. Kayo po ba si Christian Medina? Ako po si Andrea Santos. Pinapunta ako ni Director Santos para sunduin kayo. Halika po. Kayo po ba si Christian Medina? Ako po si Andrea Santos, ang Director Santos. Pinapunta po ako para sunduin kayo. Halika po. Hoy, Manager Cruz. Hamak na nagtitinda lang siya ng street food. Paano niya makikilala si Director Santos? Niloloko ka lang niya. Maniniwala ka sa akin. Talagang niloloko ka niya. Tama ka, Manager Cruz. Mapapatunayan ko yan. Huwag ilabas ang baho, pero ayoko talagang lokohin ka. Ang taong ito, siya ang dating asawa ko. Kilalang kilala ko siya. Manager Cruz, huwag kang magpauto. Wala kang karapatang magsalita. Walang delikadesa. Tanggal ka na. Manager Cruz, bakit mo ako tatanggalin? Buong puso ko para sa Global Group. Mga guwardiya. Dalhin siya. Manager Cruz, hindi mo yan pwedeng gawin sa akin. Ang
Global Group may ganitong kababang uri ng kasosyo? Nakakalungkot. Ikaw, Mula ngayon, hindi na tinatanggap ng Global Group si Ginoong Reyes. Ikaw, huwag ka nang bumalik. Manager Cruz, sigurado ka ba na ipagtatanggol mo siya? Sasabihin ko sa iyo, ako ang eksklusibong kasosyo ng Global Group. Para sa isang taong tulad niya, nasirain ang pangalan ng pamilya Reyes, baka hindi tama, di ba? Ang pamilya Reyes, ano ba sila? Ikaw, 80% ng kita ng pamilya Reyes ay galing sa Global Group. Kapag natapos ang kooperasyon, ang pamilya Reyes ay agad na malulugi. Manager Cruz, palampasin mo na lang kami. Patawarin mo na kami. Hindi ako marunong magsalita. Dapat akong mamatay. Pakiusap, bigyan mo ang pamilya Reyes ng pagkakataong makabangon. Ang Global Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong ganoon kababa ang kalidad. Simula ngayon, putulin ang lahat ng transaksyon sa pagitan ng Pamilya Reyes at Global Group. Lahat ng nasimulan at kasalukuyang proyekto, itigil lahat. Ang Pamilya Reyes ay wag nang umasang kumita ng kahit isang sentimo mula sa Global Group. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi kita bugbugin hanggang mamatay ngayon, hindi ako si Liu. Protektahan si Direktor Medina. Paano mo nagawang bastusin si Direktor Medina? Ang Global Group ninyo ay bagong nagpalit ng may-ari. Ang posisyon mo bilang marketing manager ay nanganganib din. Gumawa ka pa ng kasinungalingan. Nabababa si Direktor Santos para sunduin siya. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Direktor Santos at parusahan ka? Ikaw, Pinapayuhan kitang palayain ako agad. Kung hindi, kapag nakita ko si Direktor Santos, hindi kanya palalampasin. Direktor Santos, bakit ka narito? Sabi ni Ryan Cruz kanina, kilala mo si Christian Medina, ang walang kwentang ito. Direktor Medina. Direktor Medina, paumanhin. Ako ang sekretarya ni Direktor Santos. Narito ako para imbitahan kayo na umakyat. Ang mga tao ba sa Global Group ay nababaliw na? Bakit ninyo hinahayaan ng isang walang silbi na maging VIP? ikaw, Hayaan na lang. Huwag na lang patulan. Umalis na tayo. Ginoong Reyes, ano ang gagawin natin ngayon? Isang grupo ng mga walang silbi, hindi sila makakagawa ng kahit ano. Hindi ko alam kung anong paraan. Ang ginamit nila para lang magpabango kay Ryan Cruz. Ngayon, pupunta tayo para makipagkita kay Andrea Santos. Iaalay natin ang pamana ng pamilya Reyes para makuha ang kanyang pabor. Tungkol naman kay Ryan Cruz, wala siyang kwenta. Tama? Ang Global Group ngayon ay kakapalit lang ng may-ari at opisyal na itong magkakaroon ng malaking pagbabago. Si Ryan Cruz, ang manager ng marketing department, ang siyang unang maaapektuhan. Kapag nakita na natin si Andrea Santos, tingnan natin kung paano ko sisirain ang walang silbi na iyon. Chairman ng Lupon, simula ngayon, ako na ang inyong personal na sekretarya. Anumang bagay, mag-utos lang kayo sa akin. Dahil sa utos ng inyong tito, kailangan kong ipahayag ang inyong tunay na pagkatao sa lupon ng mga direktor. Sinasabi na ito ay para makita ninyo ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid ninyo. Ngayon, pagtiisan ninyo muna. Direktor Santos, si Luis Reyes ng Reyes Group at si Tina De Leon ng Trust Group ay gustong makipagkita sa inyo. Ang Global Group ay hindi makikipagtulungan sa mga kumpanyang may ganyang kababang kalidad at walang kwenta. Ang utos ni Direktor Medina ay utos ko. Sige. Opo. Labas. Bangon. Labas. Ikaw, isang hamak na security guard, naglakas loob kang harangan ng daan ko? Sinasabi ko sa inyo, hindi lang ako ang sa Global Group na supplier, ako pa ang nagdadala kay Direktor Santos ninyo ng mahahalagang bagay. Hoy, Sa harap ng Global Group, ano ka ba? Sinabi ng chairman ng lupon namin na ang Global Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga basura at walang kalidad. Ano? Ang sinabi niya ay eksaktong katulad ng kay Christian Medina. ano ngayon? Hindi pa rin ba sila isang grupo ng mga walang kwenta? Christian Medina, ikaw pala bata ka. Sinira ng malas mong bibig ang magandang plano ko. Mas mabuti pang magtira ka ng lakas at pag-isipan mong mabuti kung ano ang gagawin mo pagkatapos mong malugi. Bilisan mo. Labas. Dali. Lumayo ka.
Ginoong Reyes, ano ang gagawin natin ngayon? Ako ang tinatanong mo. Sino naman ang tatanungin ko? Punyeta. Dito lang tayo maghihintay. Hindi magtatagal, si Christian Medina, ang walang kwentang iyon, ay tiyak na palalayasin. Tara, maghintay tayo doon. Ingat po kayo. Mamahaling kotse? Christian Medina, paano niya kayang bilhin ang ganoong kamahal na kotse? Posible kaya na may koneksyon talaga siya kay Andrea Santos? Kung totoo ito, kami ay hindi pa nakakakuha ng diborsyo. Paano naman mangyayari iyon? Ang tagal niyo ng kasal? Kung kilala niya si Andrea Santos, isang napakalaking tao, hindi mo pa ba sana nalaman? Tama ka nga, siya ay isang ganap na walang kwenta. Pero saan niya nakuha ang ganoong karaming pera? Ninakaw ba niya ang pera mo? Ang unang gagawin bilang pinakamayaman ay ano? Siyempre, bibili ng bahay. Nako, pagkatapos ng diborsyo, wala man lang matirhan. Nanay, tingnan mo, hindi ba't si Bayaw yan? Anong bayaw? Ang ate mo at ang walang silbi na yan ay hiwalay na. Kulang na lang ang papeles. Ginoong Medina, pirmahan niyo lang po ito at sa inyo na ang bahay. Nanay, ang bahay dito ay hindi bababa sa 10 milyon bawat isa. Hindi kaya siya ay nandito para bumili ng bahay? Ano? Tara, tingnan natin. Tara, tara, tara. Ito po ang titulo ng inyong bahay. Aba, ikaw. Ikaw na walang silbi, na iniwan ng anak ko. Ilabas mo ang pera. Anong pera? Hoy Medina, nagmamaang-maangan ka pa. Saan mo nakuha ang pera para bumili ng bahay at kotse? Siguradong ninakaw mo sa ate ko. Tama. Kayo ng anak ko. Kasal ng ilang taon. Ngayon, hiwalay na kayo. Bakit mo pa ginagastos? Ang pera ng anak ko? Wala akong ginastos na 1 sentimo kay Tina De Leon. Kung ayaw ninyong maniwala, tawagan niyo siya. Nanay, itong gigolo na to, mayabang. Sige, halughugin na lang natin siya. Hempef. Ikaw na walang pinag-aralan. Kung hindi ka tinuruan ng nanay mo, ako ang magtuturo sa'yo. Aba, naglakas loob kang saktan ako? Bayaw mo ako. Dati, dahil kapatid ka ni Tina De Leon, ako ang sinisisi sa mga pagkakamali mo. Ako ang nagbayad ng gambling debt mo. Pero ikaw, araw-araw, nilalait mo pa rin ako. Ngayon, hiwalay na kami ng ate mo. Ano ka na ngayon? Hayop ka. Alam ko na noon pa na hindi ka. Magandang tao. Ngayon, pati bayaw mo at biya ng babae mo. Naglakas loob kang apihin. Ibalik mo sa akin ang titulo ng lupa. Ayoko. Akin ang titulo ng lupa. Titulo yan ng pamilya namin. Tama, pati yung sasakyang nakaparada sa labas, amin din yan. Nasa akin ang titulo ng lupa. Kaya akin ang bahay. Maglakas loob ka bang agawin yan? Sa kamay ko? Kakatext ko lang kay ate. Pagdating ni ate, tingnan natin kung paano kanya aayusin. Uulitin ko. Ibalik mo ang titulo ng lupa. Christian, ninakaw mo ang pera ko para bumili ng kotse at bahay. Paano ka naglakas loob? Nasaktan ang nanay at kapatid ko? Tina, ako naman ang nagtataka kailan ko ninakaw ang pera mo. Anong karapatan mong sabihin na ninakaw ko ang pera mo? Kakacheck ko lang, lahat ng pera sa account ko ay nawala na. Kung hindi ikaw ang nagnakaw, sino pa? Christian, sasabihin ko sa'yo, magkahiwalay na tayo ngayon. Ang pagnanakaw mo ng pera ko ngayon ay isang krimen. At nagsumbong na ako sa pulis. Kung ibabalik mo ngayon ang lahat ng pera at humingi ka ng tawad sa nanay at kapatid ko, palalayain kita. Tama, ate, siya ang nagnakaw. Sinaktan niya rin ako kanina. Ngayon, paluluhurin ko siya, magmakaawa, at umamin ng kasalanan at ibalik ang pera sa amin. Tama. Lumuhod ka sa akin. Nakakatawa talaga. Nawalan kayo ng pera, anong karapatan niyong sabihin na ako ang nagnakaw? Tina, kami ay kasal na ng maraming taon. Kailan ko ba ginalaw kahit 1 sentimo ng pera mo? May lakas ka ba ng loob na sabihin yan
ng may malinis na konsensya? So, ano ngayon? Hindi mo ginastos ang pera ko. Iyon ang dapat mong gawin. Tina, talagang kinasusuklaman kita. Ang buong pamilya mo ay kinasusuklaman ko. Isang tumpok ng basura. Ikaw na walang silbi. Naglakas loob kang sumigaw sa amin? Walang silbi, lumuhod ka sa akin. Narinig mo ba? Bilisan mo, lumuhod ka. Kayo, karapat-dapat ba kayong paluhurin si Direktor Medina? Polis, siya yan. Ninanakaw niya ang pera ng ate ko. Hulihin siya agad. Dapat barilin ang mga tulad niya. Hindi siya dapat patawarin. Aalamin namin ang buong katotohanan. Kailangan nyo lang makipagtulungan sa aming trabaho. Kayo pa ang may karapatan para paluhurin si Direktor Medina? Ang ganda ng babaeng yan. Sino siya? Grabe, may mas maganda pa pala sa ate ko. Ginang De Leon, si Tina De Leon, ang pangulo ng Trust Group, dating asawa ni Direktor Medina. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi mo ninakaw ni Direktor Medina ang pera mo. Tama. Ang pera niya sa pagbili ng kotse at bahay ay ninakaw niya sa akin. Sigurado yan. Pero sa aking investigasyon, ang kabuuang ari-arian mo ay nasa 20 milyong piso. Tama. Kung ganoon, nalutas na ang kaso. Ang pagkawala ng pera ni Ginang De Leon ay walang kinalaman kay Direktor Medina. Ginang, kahit hindi ko alam kung sino ka, dapat may basehan ang sinasabi mo, hindi mo basta-basta. Sa ilang salita mo, mababago ang katotohanan. Naiintindihan mo? Napakasimple lang nito. Ang sasakyan ni Direktor Medina na nakaparada sa labas. Ikaw, siguro hindi mo kayang bilhin, di ba? Ano? Ginoong Medina, ang binibili sana kanina ay ang villa namin sa Paraiso 1. Ang katotohanan at ebidensya na ito, satisfied ka na ba? Imposible. Kayo ay inupahan niya lang na mga artista. Di ba? Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa iyo. Ginang De Leon, mabait akong nag-imbestiga para sa iyo, ang kapatid mong si Ginoong Bianca De Leon. Isang linggo na ang nakalipas, nagkaroon ng 20 milyong utang sa sugal, kahapon lang nabayaran. Kung saan napunta ang pera mo, sa tingin ko dapat mo siyang tanungin. Ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Hindi ate ko, hindi ako. Pulis, isinusumbong ko si Ginang Mariel De Leon at Ginoong Bianca De Leon sa sadyang paninira kay Ginoong Christian Medina na may layuning makipagsabuatan para manloko ng 20 milyong piso. Narito ang ebidensya. Tumanggi kami sa anumang pag-aayos, direkta kaming magsasampa ng kaso. Ate, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko dahil nagsugal ako at nakautang ng gambling money. Kung hindi ko sila mababayaran, papatayin nila ako. Ate, tulungan mo ako. Ayokong madakip. Tulungan mo ako. Anak ko, wala akong alam. Kailangan mo kaming iligtas. Nanay mo ako. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Ginoong Medina, narito ang mga gamit ninyo. Salamat, pulis. Sumama po kayo sa akin. Ate, tulungan mo ako. Ate. Christian Medina, sinasadya mo akong paghigantihan, hindi ba? Dahil lang sa gusto kong makipagdiborsyo sa iyo, ipinakulong mo ang nanay at kapatid ko. Hindi ba masakit sa konsensya mo? Kasalanan nila yan. Anong kinalaman ko? Kung hindi sila nanggulo sa akin ngayon, hindi sila mapupunta sa kulungan, di ba? Deserve nila yan. Christian, manahimik ka. Hindi ko hahayaang pagsalitaan mo ng ganyan ang nanay at kapatid ko. Aha, kaya pala ang dali mong pumayag makipagdiborsyo sa akin. May iba ka na palang babae. Ginang, mabuting payo lang, huwag kang magpapaloko sa kanya. Siya ay isang gigolo, walang alam. Pagkatapos naming ikasal, ang alam lang niya ay maglaba at magluto. Isa siyang walang silbi. Ginang De Leon, huwag mo nang pakialaman ang aming usapan. Ang nanay at kapatid mo ay naghihintay pa rin na iligtas mo sila. Christian, kahihiwalay lang natin? Tapos, kasama mo na agad ang babaeng yan? Karapat dapat ka ba sa akin? Walang hiya. Tina De Leon, ako naman, ang may gustong itanong sa iyo habang hindi pa tayo diborsyado, nakikipagrelasyon ka na kay Luis Reyes. May konsensya ka ba? Karapat dapat ka ba sa akin? Nakakatawa. Para yan sa aking karera. Iba yan sa iyo. Direktor Medina, sana ay hindi mo ako sisihin sa aking pagpapasya. Ayos lang. Uy, bakit ka nandito? Nandito ako para kausapin ka tungkol sa isang bagay. Sige, tara na. Chairman ng Lupon, ang Global Group ay naghahanda ng isang Happy Valley Project na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Kailangan ninyong kumpirmahin ang lokasyon ng pagpapaunlad. Iyan na lang.
Sige, aayusin ko agad ang mga usapin sa demolisyon. Ay, nga pala, lahat ng kumpanyang may kinalaman sa konstruksyon sa lungsod ng Baybayin ay nag-aagawan sa proyektong ito. Marami ng tao ang nagtipon sa lobby sa ibaba. Gusto nyo bang tingnan? Wag na. Ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Opo. Sa makalawa, sa lupon ng mga direktor, una ay ipahayag ang inyong pagkakakilanlan, pangalawa ay tukuyin ang kasosyo para sa Happy Valley Project. Sige. Fang, sa tingin mo, magtatagumpay tayo ngayon? Ang Global Group, kakapalit lang ng may-ari pero naglabas agad ng 3 bilyong proyekto. Kung makikipagtulungan tayo, kahit maliit na bahagi lang ang makuha natin, sapat na para kumita tayo. Ginang De Leon, ang lakas ng ating trust group. Tiyak na makikita ng Global Group. Kung ang trust group natin ay makikipagtulungan sa Global Group, tayo ay biglang aangat. Christian Medina. Ang kulit mo talaga. Sinusundan mo pa ako hanggang sa Global Group. Christian Medina, hiwalay ka na kay Ginang De Leon. Alam kong hindi ka pa rin makatanggap. Kasi naman si Ginang De Leon ay pangulo ng grupo na may milyon-milyong kayamanan. Samantalang ikaw ay nagtitinda lang ng ihaw. Pero ganoon talaga ang katotohanan. Payo ko sa'yo, tanggapin mo na ang katotohanan. Ako. Alam ko ang sasabihin mo. Ang kulit mo sa akin, hindi ba gusto mo lang na makipagbalikan ako sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, imposible. Ang gusto kong sabihin, hindi ako rito para sa'yo. Huwag kang masyadong mag-ilusyon. Nakakahiya yan. Hindi mo pa rin aaminin, di ba? Simula nang maghiwalay tayo, lagi mo na akong ginugulo at pinahihirapan. Una, naghanap ka ng babae para makipagplano sa'yo. Tapos, ang nanay ko at kapatid ko ipinakulong mo. Pilitin mo man ako ng ganito, hindi ba't gusto mo lang na makipagbalikan ako sa'yo? Pero, hinding-hindi ako papayag na magtagumpay ka. Ang Ginang De Leon ay malapit na makipagtulungan sa Global Group. Sa panahong iyon, ang buong lungsod ng Baybayin ay hahanga sa kanya. Sa kanyang kakayahan, nakatakda siyang maging nasa tuktok at igalang ng lahat. At ikaw, isa ka lang. Walang kwentang ordinaryong tao. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Magiging pabigat ka lang. Kayo, rin ba ang dumating para makipagtulungan sa Happy Valley? Talaga namang may masama kang balak. Ang lalim ng investigasyon mo. Ano? Gusto mong manggulo? Sasabihin ko sa'yo, pwede kang walang kakayahan, pero hindi ka pwedeng maging marumi ang budhi. Ngayon, lumayas ka sa bahay ko. Kung hindi, itatapon ko lahat ng gamit mo. Sige na nga, bumalik na lang tayo at maghintay ng balita. Nandidiri ako sa tuwing nakikita ko siya. Tara na. Tina De Leon, pagdating sa lupon ng mga direktor, magiging malinaw na ang lahat. Sana, hindi ka masyadong magsisi. Hindi ka magsisisi. Sekretarya Santos, anong nangyari? Direktor, ngayon lang, si Tina De Leon ng Trust Group ay dumating para humingi ng kooperasyon. Gustong humingi ng 65 milyong bahagi sa kooperasyon. Ano sa tingin nyo? Dapat ba nating sang-ayunan? Pumayag ka na, ituring mo na lang na kabayaran para sa kanya at sa bata. Sige, ipapaalam ko ito sa lupon ng mga direktor sa makalawa. Nga pala. Pakisabi sa pulisya na pakawalan ang kapatid ni Tina De Leon at ang kanyang nanay. Huwag na silang pahirapan pa. Ayoko nang magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Nakakainis. Sige, Direktor Medina. Nalaman ko na, kayo at si Ginang Tina De Leon ay wala pa kayong diborsyo. Kailangan nyo bang tulungan kayo sa bagay na ito? Ang bagay na ito, ako mismo ang mag-aasikaso. Sige. Christian Medina, may nararamdaman ka pa rin ba sa kanya? Mukhang kailangan ko pa rin tulungan ka. Christian, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako pinapalis ngayon? Sinabi na sa akin ni Ginoong Reyes
Dahil lang sa iyo, sinaktan mo ang Global Group. Kaya kami pinalayas ng ganoon. Hindi mo ba alam? Dahil lang sa iyo, napawalang bisa ang aming kooperasyon sa kanila. Tina, kasal na tayo ng higit sa 30 taon. Ganoon mo lang ba pinaniniwalaan ang sinasabi ni Luis Reyes? Hindi ko paniniwalaan si Ginoong Reyes na makakatulong sa akin. Dapat ba kitang paniwalaan? Isang walang silbi? Hindi mo ba alam? Dahil lang sa'yo ako nadamay, kailangan ko ngayong magmakaawa kay Ginoong Reyes. Kung hindi, alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkalugi ko? Ako ang chairman ng Lupon ng Global Group. Tina, ano ang kailangan mo? Matutugunan ko iyan. Hindi mo ba palaging gusto ang imbitasyon sa lupon ng mga direktor ng Global Group? Matutulungan kita. Heto. Ito ang imbitasyon sa lupon ng mga direktor ng Global Group. Maari mong isama ang ating anak na lalaki. Ikaw ang chairman ng lupon ng Global Group? Bakit hindi mo na lang sabihin, ikaw ang emperador ng langit? Anong oras na? Niloloko mo pa rin ako. Alam mo ba kung paano ako pinag-uusapan? Na ako, si Tina De Leon, nagpakasal sa isang walang silbi. Ang pagpapakasal ko sa iyo, sinira mo ang buong buhay ko. Ngayon na maghihiwalay na tayo, dinadamay mo pa rin ako. Ikaw ay isang mantsa sa buhay ko. Anong karapatan mong kunin ang litrato ko? Hindi ka karapat-dapat. Tina De Leon, hindi pa tayo nakakakuha ng diborsyo. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang gamitin ang paraang ito para hindi tayo maghiwalay? Maghiwalay na tayo. Makikipaghiwalay ka sa akin? Ang divorce papers, napirmahan ko na. Hindi ba gusto mong dumalo sa luon ng mga direktor ng Global Group? Pagbibigyan kita. Ito na lang ang aking kabayaran sa iyo at sa ating anak na lalaki. Hindi ka umunlad, pero sa pagsisinungaling, ang laki ng inunlad mo. Alam ko, kahit anong sabihin ko, hindi ka na maniniwala. Sa totoo lang, balak ko sanang sa lupon ng mga direktor, umamin sa iyo ng lahat. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Dahil gusto mong makipagdiborsyo, pagbibigyan kita. Bukas, pupunta tayo sa opisina ng Civil Registry para ayusin ang papeles. Ikaw ang nagsabi niyan. Halika na. Ang ganda mo. Magpicture tayo? Halika. Ikaw na. Sa tingin mo, magiging ganito tayo, masaya habang buhay? Siyempre naman. Alam mo ba kung paano ako pinag-uusapan ng iba? Sinasabi nilang ako, si Tina De Leon, nagpakasal sa isang walang silbi. Ang pagpapakasal ko sa iyo ay sumira sa buong buhay ko. Ngayon na magdidiborsyo na tayo, dinadamay mo pa rin ako. Ikaw ay isang mantsa sa buhay ko. Anong karapatan mong hawakan ang litrato ko? Hindi ka karapat-dapat. Tina De Leon. Higit sa 30 taon na. Hindi ko inakala na magiging ganito. Nakakatawa talaga.
Christian Medina, mula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Ayoko nang makita ka pa. Lalo na, ayokong magkaroon si Joshua Medina ng amang sinungaling na katulad mo. Kaya, sana, mawala ka na sa buhay ko. Lumayo ka sa akin at sa anak ko. Tina, nandito na ako para sunduin ka. Tara na. Hindi ba yan ang malaking walang silbi? Sa wakas, nagkaroon ka rin ng kaunting hiya at nakipagdiborsyo kay Tina. Sa madaling panahon, pakakasalan ko na si Tina. Ang isang basura na tulad mo ay wala man lang karapatang dumalo sa kasal namin. Sa natitirang buhay mo, maghintay ka na lang na maging binata. Sa natitirang buhay mo, mag-isa ka na lang. Direktor Medina. Magandang araw, Director Medina. Christian Medina, anong kalokohan yan? Direktor Medina, narito ang mga napili kong kasintahan para sa iyo. Sa pagkakataong ito, kailangan mong makita ng malinaw. Huwag mo nang pagkamalan ang peke sa tunay. Christian Medina, anong ibig mong sabihin? May kinalaman ba sa iyo ang mga babaeng ito? Sinasadya mo lang akong galitin. Ginang De Leon, kung gusto mong makisalo sa kasal, natural lang na malugod kang tatanggapin ng aming Direktor Medina. Pagkatapos ng lahat, hindi kami tulad ng ilang tao na ang pag-uugali. Nakakasuka. Bahala ka sa buhay mo. Ako ang chairman ng Lupon, ng Reyes Group. Paano mo ako nagawang murahin? Naghahanap ka ba ng kamatayan, ha? Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Ang Reyes Group? Ano ba yan? Ano ba ang Reyes Group? Sinaktan mo ako, walang hiya ka. Tama na. Tara na. Hindi ka bagay sa kanya. Nagpapataas ka. Nakakamatay sa galit. Sino ang babaeng yan? Hahanapin ko siya. Gagawin kong miserable ang buhay niya. At si Christian Medina naman, naghanap siya ng mga artista. Akala niya kaya niya akong daigin. Nag-enjoy siyang umarte dito. At si Director Medina pa ha. Pwe, nakakatawa ha? Ginoong Reyes, ang imbitasyon ng Global Group pwede bang pekehin? Bakit mo tinatanong yan? Ang imbitasyon ng Global Group ay may espesyal na pulang selyo. Hindi ito kayang pekehin. At hindi rin ito susubukang pekehin ng ordinaryong tao. Kung talagang matuklasan ng Global Group, tiyak na ibaban ng permanente ng Global Group. Kapag nangyari yon, wala na silang pagkakataong makabangon. Parang patay na rin sila. Pero kakita ko lang, ang plate number parang sa Global Group. Christian Medina, Christian Medina. Niloloko mo lang pala ako. Chairman ng Lupon ng Global Group? Isa kang malaking sinungaling. Tina, huwag kang mag-alala. Para sa Lupon ng mga direktor ng Global Group na imbitasyon bukas, nakakuha na ako ng 2 piraso. Isasama kita bukas. Talaga nga, ang pagpapakasal kay Ginoong Reyes ang pinakatamang desisyon na nagawa ko. Chairman ng Lupon, ang Lupon ng mga direktor na ipinatawag para sa inyo ay magsisimula na. Pumasok na tayo. Sige. Magandang araw po ang inyong imbitasyon. Ako pa ba ang kukulangin ng 2 piraso ng imbitasyon? Anong nangyayari? Oh, sige po. Ang imbitasyon. Christian Medina, kayong 2, naglakas loob pa kayong magpakita sa harap ko? Naghahanap kayo ng kamatayan? Ay, Nakakatawa. Kailangan pa talagang sampalin bago magtino. ikaw? Sinampal mo pa ako?
Ang sinumang lumapastangan kay Direktor Medina ay dapat sampalin. Walang hiya. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagkalaban sa akin. Christian Medina, naghahanap ka ng kamatayan. Bitawan mo ako. Magsisimula na ang lupon ng mga direktor. Bawal ang ingay kung hindi ay kakanselahin ang inyong kwalifikasyon. Wag na, Ginoong Reyes. Christian Medina, anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa rin sumusuko? Kung walang imbitasyon, hindi ka makakapasok sa Global Group. Ngayon, ang lupon ng mga direktor ng Global Group para sa bagong chairman ng lupon ay gaganapin. Kayong dalawang walang silbi. Ang isa ay pulubi na nagtitinda ng street food. Ang isa ay isang babaeng walang hiya na hindi kilala. Sa tingin ko, kayong dalawa ay hindi man lang alam kung ano ang hitsura ng imbitasyon. Di ba? Hindi mo nga alam kung ano ang itsura ng imbitasyon. Di ba? Nga pala, Christian Medina, hindi mo naman siguro balak makalusot gamit ang 2 pekeng imbitasyon, di ba? Hindi ka papayagan ng Global Group na gawin yan. Ito ay isang special invite na personal na nilagdaan ng chairman ng lupon. Ano? Ito ay personal na isinulat ng chairman ng lupon, pero ito, Opo, ang imbitasyon na personal na nilagdaan ng chairman ng lupon, 2 piraso lang lahat. Pasok po kayo. Pasok po. Paano ka nagkaroon ng special invite? At ibinigay mo pa sa 2 walang silbi na yan? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng special invite? Basta't hawak mo yan, ang makakuha ng kooperasyon sa Global Group ay napakadali. pero ang 2 imbitasyon na ito ay ibinigay sa akin ni Christian Medina. Ano? Ibinigay sa iyo ni Christian Medina? Paano mangyayari yon? Kung may imbitasyon siya, bakit niya ibibigay sa iyo? Tara! Christian, sino ka ba talaga? Bakit parang hindi na kita kilala ngayon? Ano pa ba ang tinatago mo sa akin? Ako si Christian Medina. Palagi naman. Ang pulong na ito ng lupon ng mga direktor ay inorganisa ng Global Group. Kamakailan lang ay nagpalit ng may-ari ang Global Group, kaya marahil ay curious ang lahat kung sino ang magiging bagong may-ari ng Global Group. Ang galing! Makikita ko na si Andrea Santos ngayon. Siya ang idol ko simula pa noon. Hindi ko talaga alam. Anong klaseng lalaki kaya ang karapat-dapat na maging asawa ng isang pambihirang babae na tulad niya? Ang pagdating ni Andrea Santos mula sa kapital na lungsod, ibig sabihin ay may nakita siyang mahalaga sa lungsod ng baybayin. Kailangan lang nating sundan ang kanyang mga yapak at ang makakuha ng pera ay napakadali na lang. Ang pera, madali lang yan. Tama nga, si Andrea Santos, 22 taong gulang, simula nang hawakan niya ang pamilya Santos, bawat investment na ginawa niya ay hindi kailanman nabigo. Hindi ko lang alam kung ano ang nakita niya sa maliit na lungsod ng baybayin na ito. Basta pagdating ko rito, espesyal na bilin ng tatay ko na makipag-ugnayan ng maayos sa kanya. Ang pagpapalista ng pamilya Reyes ay nakasalalay sa kanya. Christian Medina, kahit na naghiwalay na tayo, gusto pa rin kitang payuhan. Ang mga makakadalo sa lupo ng mga direktor ngayon ay mga importanteng tao sa lungsod ng baybayin. Manatili ka sa likod. Huwag kang gagawa ng gulo para hindi mo ako madamay. Naiintindihan mo ba? Si Christian Medina? Hindi ba yan ang walang silbing? Dating asawa ni Ginang De Leon? Oo nga. Mukhang may damdamin pa rin. Si Ginang De Leon sa kanyang dating asawa. Ang Global Group ay naglakas loob na dalhin siya rito. Naku naman, siguradong dinala siya ni Ginang De Leon para makita ang mundo. Ang walang kwentang yan, siguradong nanlambot ang tuhod sa pangalan ni Direktor Santos. Di ba? Hahaha. Hahaha. Ikaw na babaeng walang modo, anong tinatawa-tawa mo? Susunod, inaanyayahan namin si Ginang Andrea Santos na umakyat sa entablado. Paano naging ikaw? Ikaw ba si Andrea Santos?
Ikaw ang bagong chairman ng lupon ng Global Group. Paumanhin kung nabigo ko kayo, iba ang bagong chairman ng lupon ng Global Group. At ako lang ang kanyang sekretarya. Ang isang reyna ng negosyo na si Andrea Santos na maging sekretarya niya. Sino ba talaga ang chairman na ito? Ang mga anak ng pamilya Reyes na nawalan ng dangal ay dapat magbayad ng kanilang kasalanan. Anong lintik na gulo ang ginawa mo sa labas? Ngayon, ang Global Group ay handang gawin ang lahat para iban ang pamilya Reyes. Sino ba talaga ang inaway mo sa labas? Tatay, hindi ako. Si Andrea Santos. Ano? Si Andrea Santos na gawa mo pang galitin. Kung hindi mo makukuha ang kanyang kapatawaran ngayon, hintayin mo na lang ang pagkalugi ng pamilya Reyes. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tina, ngayon, nagsisisi ka na ba? Ano ang pagsisisihan ko? Christian, hindi mo kailangang sadyain na lapitan si Andrea para lang makaganti sa akin. Ang ginagawa mo, lalo lang akong mamumuhi sa'yo. Ako ang nakipagdiborsyo sa'yo. Galit na galit ka sa akin. Pero ano ba ang mali sa ginawa ko? So, ang ibig mong sabihin, ang pangangaliwa mo ay kasalanan ko, Tina? Tama na. Ano pa ang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Kung talagang iginagalang mo ako, huwag kang magdala ng ibang babae para magyabang sa harapan ko at saktan ako. Igalang ka. Si Luis Reyes? Noong hindi pa tayo diborsyado, kayo ay nagtataksil na. Iginagalang mo ba ako? Sa madaling salita, Christian, ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng tulad ni Andrea, hindi mo kayang hawakan. Magkaiba kayo ng mundo. Paano kanya magugustuhan? Sa'yo, ito ay laro lang. Tina, bakit hindi mo mabago ang ugali mo? Ano ang karapatan mong maging mayabang at hamakin ako pagkatapos nating ikasal para kang ibang tao? Para sa trabaho, nakalimutan mo ng kumain at matulog. Sa akin, naging mayabang ka. Ngayon, pakiramdam ko, talagang estranghero ka na. Christian, kailangan mo bang sa ganitong okasyon ngayon sabihin ang mga ganyang salita? Ano ngayon? Gusto ko lang itanong sa'yo, bakit ka ganyan, kamayabang at hinahamak ako? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan na parang ang taas-taas mo? Kung gayon, tatanungin kita, anong karapatan mo? Anong kwalifikasyon mo para igalang kita? Tingnan mo ang bawat isa rito. Sino sa kanila ang hindi mas may kakayahan kaysa sa iyo? Ako ang pangulo ng Trust Group, si Andrea Santos. Sa murang edad ay naging reyna ng negosyo at ang chairman ng lupon ng Global Group ay isang Diyos-Diyosan. Kung ikukumpara sa iyo, langit at lupa ang agwat. Hindi ka kasing antas ng bawat isa rito. Naiintindihan mo ba? Inaanunsyo ko. Ang bagong chairman ng lupon ng Global Group ay si Ginoong Christian Medina. Ano? Si Christian Medina? Siya ang chairman ng lupon ng Global Group. Ginang De Leon, matagal ko nang sinabi, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Nalinlang kayong lahat sa kanya. Peke siya. Siya ay huwad. Manager Cruz, anong sinasabi mo? Mga pulis, ako si Ryan Cruz, marketing manager ng Global Group. Matagal na akong nagtago at nagtiis sa tabi nila. Sa wakas, nakakolekta na ako ng ebidensya. Pinapatunayan kong si Christian Medina ay nagpapanggap na chairman ng lupon ng Global Group. Dalhin siya. Opo. Chairman, hindi ka karapat-dapat. Christian Medina, pinapayuhan kitang umamin na sa iyong kasalanan. Ayokong sa hinaharap si Joshua Medina ay magdala ng titulo ng anak ng isang manloloko. Kahit na hiwalay na tayo, pinapayuhan kitang panindigan ang iyong responsibilidad at maging isang mabuting halimbawa sa ating anak.
Ginoong Medina, Ang Global Group, ang tumbling ng chairman ay narito. Sino ang maglalakas loob na maging bastos? Global Group, narito ang thumbring ng chairman. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Ito ang thumbring ng Global Group na tanging ang chairman lang ang mayroon. Lumabas na ang thumbring. Ang pagkakakilanlan ng chairman ay tiyak na. Wow! Hindi ka panipaniwala. Siya pala talaga ang chairman ng Global Group. kung gayon dahil hiwalay na siya kay Pangulo De Leon at single siya at single din ako, hindi ba? Ang may pag-asa pa ako? Christian Medina, talaga kang wala ng pag-asa, wala ng lunas. Kahit malapit ka ng mamatay, gagamit ka pa rin ng peking thumbring para lokohin ang lahat. Kailan ka ba titigil? Tama. Kailangan ninyong maging mapagmatsyag. Huwag kayong magpaloko sa sinungaling na ito. Sanay siyang manloko, walang kahihiyan, at walang limitasyon. Kaya, paano mo gagamitin ang thumbring na ito para patunayan ang iyong pagkakakilanlan? Ay totoo? Hindi kaya ang thumbring na ito ay ninakaw mo lang? Paano mo patutunayan na ang thumbring na ito ay hindi mo ninakaw? Paano mo patutunayan na ang thumbring na ito ay hindi mo ninakaw? Ako. Tama. Ikaw na isang hamak na nagtitinda ng street food. Paano mo patutunayan na totoo ang thumbring na yan? Sa tingin ko, ang thumbring na yan ay peke, gawa-gawa mo lang. Mga kasama, ako sa Global Group ay nanatili ng 20 taon. Ang thumbring ng chairman ng Lupon kung ano ang hitsura ay lubos kong alam. Ito ay malinaw na peke. Si Manager Cruz ay nakasaksi sa Global Group habang lumalaki. Ang kanyang mga sinabi ay tiyak na tama. Tama na tama. At naglakas loob pang. Magpanggap na chairman ng Lupon, sa tingin ko, isa siyang mangangalakal ng basura, di ba? Anumang lumang bakal o kalawangin ay pinupulot niya para ipanggap na ang pinakamataas na thumbring ng chairman ng Lupon. Sa tingin ko, si Christian Medina ay gusto lang magyabang sa harap ng kanyang dating asawa para bumalik ang loob niya, pero hindi niya inasahan na mabubunyag ang panloloko niya ni Manager Cruz at may kasama pang pulis para arestuhin siya. Kayo, Hoy, Tio Police, dalhin nyo na siya agad. Ang mga taong tulad niya ay hindi dapat lumilitaw sa ganitong lugar. Dinudumihan lang ang aming paningin. Oo nga, ang oras namin ay napakamahal. Sinusukat kada segundo. Nakakainis. Tio Pulis, arestuhin nyo na siya at ikulong na agad. Teka. Tigilan nyo yan. Bitawan nyo siya. Bitawan mo siya. Agad akong bigyan ng ulat ng DNA para sa chairman ng Lupon at matandang Direktor Medina. Gusto ko itong makuha sa loob ng 3 minuto. Opo, Director Santos. Tigilan mo! Bitawan mo siya! Ito ang paternity test result na inilabas ng pinaka-autoridad na institusyon sa lungsod ng Baybayin. Ay, tapos na. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ulat ng DNA, hindi ba madali lang pekehin ang isa niyan? Ryan Cruz, bago ka magyabang, dapat mong timbangin ang iyong sarili. Andrea Santos, mag-alala ka na lang sa sarili mo. Ang sipag mo para sa kabit mo, nagsisikap ka, nagpapanggap ng buo. Profesional talaga kayo. Tama. Kung minsan thumbring, kung minsan naman DNA, ang dami niyong props. Halos maloko na naman ako sa inyo. Ang huling habili ni matandang Direktor Medina ay narito. Narito ang testamento ni matandang Direktor Medina. Ako, si Gabriel Medina ay nagpapatunay na pagkatapos ng aking pagpanaw, ang posisyon ng chairman ng Global Group ay mamanahin ng aking pamangkin, si Christian Medina. Ito, mukhang totoo nga. Ito. Kaya pala, si matandang Direktor Medina ay may plano na. Tayo naman ay masyadong mapurol. Hi. Ano, si matandang Direktor Medina, siya nga pala ang kanyang tito. Ryan Cruz, tama? Ikaw ngayon ay pinaghihinalaan sa kaso ng korupsyon at pandaraya.
Formal ka naming inaabisuhan ngayon na ikaw ay inaresto. Dalhin siya. Opo. Teka. Pulis, nagkamali ba kayo? Sapat na ang ebidensya. Kung may sasabihin ka, sa istasyon ng pulisya na lang. Teka. Pulis, inosente ako. Ako ay isang mahusay na mamamayan. Hindi ninyo dapat biguin ang mga mamamayan. Sige. Galit ako sa inyo. Humanda kayo. Hinding-hindi ko kayo palalampasin. Christian? Patawad, pero mahal kita. Christian, maniwala ka sa akin. Tina, tapos na tayo. Hindi ba? Hindi, Christian. Mahal pa rin kita. Mag-usap tayo ng maayos. Kahit na, hindi mo ako isipin mo ang anak natin. Hindi siya pwedeng mawalan ng tatay. Christian, alam kong nagkamali ako. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Hindi ba ito ang gusto mo rin sa simula pa lang? Pwede bang bumalik tayo sa dati? Hindi ba ito rin ang matagal mo nang gusto? Umuwi ka na sa akin, sa bahay natin. Pwede bang bumalik tayo? Sa dati. Tina, magising ka na. Tapos na tayo. Wala na tayong relasyon. Bakit? Bakit ang tanga ko? Christian! Christian, may sasabihin ako sa'yo. Kasi, kung hindi mo ako aayawan. Pumapayag ako. Alam mo na pala ang sasabihin ko. Pero, hiwalay na ako. At may anak pa. Okay lang, Andrea. Basta tunay na nagmamahalan, hindi na problema ang mga yan. Ang pagmamahalan, pwede nating unti-unting palaguin. Pagkatapos nating ikasal. Naniniwala ako. Sigurado akong magiging karapat-dapat na tatay ako at aalagaan ko rin ng mabuti ang anak natin. Tatay, kasalanan mo, nag-oversleep ka? Mas tamad ka pa sa akin, naantala tuloy ang paglipat ko. Hi, Isabel, inaantok si tatay. Huwag mo nang pagalitan si tatay. Tingnan mo, hindi pa nga nagpapalit ng damit si tatay, pero dinala na kita para asikasuhin ang paglipat mo. Kapag nakuha mo ang una sa baitang si tatay, bibigyan ka ng isang malaking regalo. Talaga? Tatay, pero para sa isang matalino at mabilis matuto na estudyante na tulad ko, ang pagkuha ng una ay madali lang yan. Pero tatay, ano naman ang ireregalo mo sa akin? Dadalhin ka ni tatay sa isang malaking kainan. Masarap na kainan. Tara na, tingnan natin ang ating school zone house. Kumusta na? Makinig kang mabuti. Ngayon, sa ating building, may darating na isang importanteng tao para kunin ang bahay. Bilang isang foreman, kailangan mong maging lubos na nakatutok. Kung magagalit mo ang importanteng tao at hindi siya masaya, ikaw lang ang pananagutin ko. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Hayaan na, walang sumasagot. Tara, pasok na tayo. Hoy! Anong ginagawa nyo rito? Hindi nyo ba nakikita na ito ang tahimik na look sales office? Walang kinalaman. Hindi pwedeng pumasok. Umuwi na kayo. Nandito kami para kunin ang bahay, hindi kami kung sinong walang kinalaman. Mga kapatid, ako, ngayon, kasama ang anak ko, dito, para kunin ang bahay, pakipasok naman kami. Ikaw, hindi ba ikaw si Christian Medina? Matandang Santos? Kilala mo siya? Hindi lang basta kilala, ako ang laging bumibili ng barbecue niya. Barbecue vendor ka pala. Nagsisinungaling kayo. Ang tatay ko, napakagaling.
Napakagaling. Kuya Christian, ibig sabihin, yumaman ang negosyo mo sa barbecue? Nagbukas ka na ng branch? Hoy kuya, kahit nagbebenta ka ng barbecue o fried rice, eto ay hindi lugar para dalhin mo ang anak mo. Bilisan mo, pumunta ka sa mas malamig na lugar at doon ka na lang, ha? Kahapon, nakipag-ugnayan ako sa inyong Direktor Garcia, kaya nandito kami ngayon para kunin ang bahay. Naku, mukhang totoo nga. May selyo pa siya ni Direktor Garcia. Tingnan ko nga. Totoo nga. Pero hindi dapat ganoon. Ang suot mo, hindi ka mukhang isang importanteng tao, kundi parang isang hooligan. Anong kinalaman mo dyan? Pwede na ba kaming pumasok ngayon? Pwede na ba kaming pumasok? Mga tiyo, ngayon, pwede na ba kayong tumabi? Kailangan na naming pumasok. Teka. Anong nangyayari? Anong gulo to? Tanghali na. Bakit kayo maingay? Kapitan, itong mag-ama may hawak na house release permit ni Director Garcia. Sabi nila, kukunin daw nila ang bahay at papasok. Pakitingnan niyo po. Peke ang permit na yan. Ha? Kayo dalawa, hindi nyo man lang makilala ang peke? Ano? Bulag ba kayo? Peke? Peke? Huwag kayong gumawa ng gulo sa amin para mas madali sa lahat. Ang lupit niyo naman. Itong house release permit, malinaw na totoo. Pero pinipilit niyong peke. Tapos ginamit niyo pa bilang tissue paper. Hindi ba kayo nag-iisip? Paano kung totoo ay hindi ba kayo malalagot? Kuya, ang kapitan namin ay nagpakita na ng awa at pinakawalan ka na. Huwag ka nang maging mayabang. Makipagtulungan ka na lang sa amin, okay? Walang kuwentang matanda. Kung patuloy kang manggugulo, hindi na ako magtitimpi. Dahil ayaw niyong magbigay daan, tatawagin ko na lang ang Direktor Garcia nyo para kausapin kayo. Talaga bang kilala mo si Direktor Garcia? Talaga bang kilala mo si Direktor Garcia? Tatay, sinagot na ba ni Director Garcia ang tawag? Anong nangyayari? Magtrabaho ka na. Tandaan mo, huwag kang magpabaya. Kung maglakas loob ka, nagalitin ang importanteng tao na yon, sisiguraduhin kong matatanggal ka agad, walang awa. Opo, Direktor. Kung gayon, sasalubungin ko na ngayon si Director De La Cruz na bagong lipat. Sige, magtrabaho ka na. Si Ginoong Medina ang tumatawag sa akin. Hello? Ginoong Medina. Kayo at ang inyong anak na babae, dumating na ba? Pare, nakapili ka na ba? Sige. 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 Kayo naman, sa harap ng bata, wala kayong hiya. Anong magagawa mo? Wala kang magagawa sa akin. Nakakatawa ka talaga. Uy. Hello? Pasensya na po, nasa meeting po ako kanina. Nakarating na po ba kayo at ang inyong anak na babae? Nakarating na nga po kami, pero ngayon, Ano po ngayon, Ginoong Medina? Sabihin niyo lang po. ang mga security guard nyo sa labas, sabi ang house release permit ko ay peke at ginamit pa nilang pampunas ng sipon at gusto pa kaming arestuhin ng anak ko at dalhin sa istasyon ng pulisya. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin dito? Ano? Ginoong Medina, ibigay niyo po ang telepono sa mga bantay sa gate para makausap ko sila. Ito, para sa Direktor Garcia nyo. Ang galing ng pag-arte. May dating. Pati peking Director Garcia ay handa na. Hoy! Ikaw naman loloko. Pati ang Director Garcia namin ay naglakas loob kang gayahin. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Nathan Santos, paano mo ako nagawang kausapin ng ganyan? Naglakas loob ka pang harangin ang mahalagang bisita ng sales department? Ayaw mo na bang magtrabaho? Gusto mo bang matanggal? Director Garcia, ikaw nga. Misunderstanding lang po. Misunderstanding lang po. Huwag niyo po sanang dibdibin. Tigilan mo na ang mga walang kwenta. Ngayon din, palayain mo si Ginoong Medina at ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, pumunta ka agad sa opisina para kunin ang iyong sahod sa akin. Ikaw at ang dalawang security guard sa labas. Lumayas kayong lahat. Tanggal na kayo sa trabaho. Kapitan, si Direktor Garcia ba talaga ang tumawag? Kayong dalawa, pinahamak niyo ako. Kinaiinisan ko kayo. Ginoo, malaki po ang naging pagkakamali ko kanina. Humihingi po ako ng tawad ngayon. Pakiusap. Mamaya, pag nakita niyo si Director Garcia, ipakiusap niyo po ako. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa akin para sa trabahong ito. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kung gayon, sabihin nyo,
Bakit ko kayo tutulungan? Hindi ba gusto niya ang tatay ko na gumapang sa pagitan ng inyong mga hita? Gagapang pa ba? Ikaw ang may pakana ng masamang ideya na yan. Sige, gumapang ka. Hindi siya ang gagapang, ikaw ang gagapang. Hi. Sige, gagapang ako. Pakiusap, mamaya, pag nakita niyo si Director Garcia, ipakiusap niyo po ako. Kailangan kong mapanatili ang trabahong ito. Sige, gagapang ako. Pakiusap, pag nakita mo si Director Garcia, pakisabi mo ako na maganda. Kailangan kong mapanatili ang trabahong ito. Kuya Medina, kami rito, mga manggagawa lang, mahirap ang buhay. Kayo po ay may malaking puso. Pagkatapos niyang gumapang, pakiusap. Magpakita kayo ng awa. Pakiusap po. Pakiusap po. Hayaan na. Direktor Garcia, i-leave na lang sila nang walang bayad at obserbahan pa. Masusunod po. Aasikasuhin ko na po ito. May malaking puso ka talaga. Madumi ang sapatos mo, pupunasan ko. Wag na. Kailangan ko pang dalhin ang anak ko para pumili ng bahay. Tuloy po kayo. Tatay, inaantok na po ako. Pwede po ba akong pumunta sa sofa sa tabi at magpahinga muna? Sige, pumunta ka na. Ako na lang mag-isa, maghihintay kay Direktor Garcia. Ginoong Medina, kanina sa pinto, talagang puro pagkakamali lang yon. Malinaw ko nang binalaan sila na maging maayos sa pagtanggap, pero nagulo pa rin nila ang lahat para sa akin. Talagang nagdulot sila ng gulo sa akin. Wala yan. Mga simpleng bagay lang yan. Basta si Isabel, lumaki, ng masaya, kontento na. Ako, tara, asikasuhin na natin ang papeles. Ayos lang. Mga simpleng bagay lang yan. Basta si Isabel ay lumaking masaya, kontento na ako. Tara, asikasuhin na natin ang papeles. Ginoong Medina, makakaasa po kayo. Ang mga pasilidad ng tahimik na look sa buong lungsod ng Baybayin ay numero 1. Tiyak na ang inyong pamilya ay magiging komportable. Basta, magustuhan ni Isabel dito, tiyak na ako ay magbibigay ng dagdag puhunan sa inyong development group. Dahil sa sinabi ninyo, kami sa tahimik na look ay paglilingkuran ang inyong pamilya na parang tunay na magulang, ganon po kami maglilingkod. Basta may pangangailangan kayo, kahit matinding hirap ay aayusin namin para sa inyo. Haha, magaling, masisipag kayo. Inaabangan ko ang inyong ipapakita. Ay, walang problema, Ginoong Medina. Ma'am, Ginoong Medina, ang inyong anak na si Isabel, hindi ba siya kasama ninyo? Hindi. Nandito na kami. Kaso lang, pagod na siya. Naghanap ng lugar para magpahinga. Naiintindihan ko ang mga bata. Siguradong napagod lang sa paglalaro. Yan, nakakahiyamang sabihin. May nakain akong masama ngayon, ang tiyan ko hanggang ngayon ay masakit pa rin. Sige, kami na lang ang maglilibot. Mauna ka na para mag-ayos. Ay, sige po. Salamat po sa pag-unawa, Ginoong Medina. Isabel, ayos ka na ba? Mas maayos na po, tatay. Tingnan na po natin ang bahay. Sige, tayo ay pipili ng malaking bahay natin. Ikaw naman, sa kama mo, punuin mo ng maraming malambot na laruan. Okay ba? Sige. Tara, pumili tayo ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Ma'am. Grabe, ang gaganda talaga ng mga bahay na to. Tatay, tingnan mo, ang gaganda ng mga bahay. Isabel, ang mga bahay dito hindi lang maganda kundi ready for occupancy na at fully furnished pa. Asawa, bilhin na natin to. Oo naman. At saka, ako pa ang bagong director ng sales office. Kaya makakakuha tayo ng staff discount. Pahina ka. Hindi ba sabi mo, bago ka mag-assume ng posisyon ngayon, magsi-secret inspection ka muna? Huwag mong ipaalam sa iba. Tatay, bumili na rin tayo. Dapat yung pinakamaganda. Sige na. Tatay, bili rin tayo. Dapat bilhin mo yung pinakamaganda. Ito, diba? Isabel, alin sa mga bahay na to ang gusto mo? Yun
ang bibilhin natin. Gusto ko to. Ito ang pinakamagandang bahay. Aray! Ang sakit! Sales agent, kailangan ko ng paliwanag. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Ang villa area na to, ito ang sentro ng aming property at ang pinakamahalaga. Tamang-tama, bagay sa inyong dalawa bilang mga elite. Magaling, napakahusay. Nagpapakita na naman kayo ng diskriminasyon, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngayon, nanggugulo ka ba? Naghahanap ka ba ng away? Ano bang pinagsasabi mo? Nanggugulo ka ba ngayon? Naghahanap ka ba ng gulo? Hoy, maliit na batang babae, sinasabi ko sa inyo. Kung sapat na ang pagpapalamig ninyo, umalis na kayo agad. Binibining sales agent, uulitin ko ulit. Narito kami para bumili ng bahay, hindi para maghanap ng gulo. Ha. Ay, Kung mabibili mo ang lahat ng ito, ako, itong sales agent, ay magre-resign na. Diretso na lang akong maging yaya ng iyong anak na babae. Buong buhay, nang libre. Ano sa tingin mo? Tigilan mo na nga. Mas gugustuhin ko pang mag-isa sa bahay na komportable at malaya. Ayoko talaga ng isang snob na yaya na tulad mo na mag-alaga sa akin. Anong sinasabi mo? Ikaw na bata ka. Sinasabi ko na isa kang snob. Bleh. Anong sinasabi mo? Ikaw na bata ka. Sales agent, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Subukan mo akong murahin ulit. kaibigan, kung hindi kita, bibigyan ng leksyon ngayon. Ang yabang mo na. Kita mo ba? Ito ang kamao ko. Kasing laki ng sako. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bawal ang away sa sales office. Ito. Sa tingin ko hindi ako nagkakamali. Mukhang ito ay damit ng Grand Mai Fei, yung nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000. Baka naman? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Bakit hindi karapat-dapat bumili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagturo sa iyo na ganyan ka? Minamaliit ang iba? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Bakit? Hindi na ba pwedeng bumili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagturo sa iyo ng ganyan na minamaliit ang iba? Ha? Sino ang nagturo sa iyo na ganyan makitungo sa kliyente? Gusto mo pa ba itong trabaho? Manager Cruz, nagkamali po ako. Sir, huwag po kayong masyadong magalit. Naghanda po ako ng ilang maliliit na regalo mula sa aming property. Ibibigay ko po sa inyo mamaya bilang kaunting paumanhin. Bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo na at maghanda. Opo. Manager Cruz, may karapatan na ba akong bumili ng bahay sa tahimik na look ninyo ngayon? Siyempre meron. Ang aming property ay hindi kailanman nandidiskrimina. Magtiwala ka ng 1,000,000 piraso. Manager Cruz, pinapayuhan kitang pag-isipan itong mabuti. Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na namin bibilhin ang bahay na yan. Ayaw naming makasama. Ang mahirap na yan sa iisang subdivision. Ginang, tingnan ninyo ang damit ng maliit na batang babae. Pamilyar ba kayo sa disenyo nito? Kanina, hindi ko talaga napansin. Ito ba ang suot niya? Ay Grand Mai Fei? Tama. Lahat ito ay isang pagkakamali. Nagkaroon lang ng kalituhan. Hehe. Ay naku, pagkakamali pala ito. Ay naku asawa, tayong dalawa talagang nagkamali sa kanya. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Sa tingin ko, wala akong kasalanan. Maliit na batang babae. Pasensya na. Medyo mabilis lang magsalita si Ale. Pero ang totoo, hindi masama ang intensyon ni Ale. Patawarin mo si Ale ha? Masamang tao si Ale. Hindi kita patatawarin. Sa tingin ko, nagustuhan ninyong lahat ang mga villa sa central na villa area, di ba? Sandali lang po, aayusin ko po na makita ninyo ang residential unit. Pwede ba? Hindi pwede. Ganun na lang ba yan? Ibig sabihin ba, ang tahimik na look ninyo? Tama na asawa. Tayong lahat ay magkakalebel lang. Baka sa hinaharap, makapag-usap pa tayo ng kooperasyon. Asawa, dapat mas maging malawak ang pananaw natin. Huwag tayong maging short-sighted para hindi natin putulin ang sarili nating daan at magsisi sa huli. Sige na nga. Para sa asawa ko, ang bagay na ito ngayon, ay hahayaan ko na lang. Ay, tama. Sa hinaharap, baka maging magkakapitbahay tayo. Makikita pa rin, di ba? Tama, di ba? Kaya, sandali lang po, aayusin ko po na mag-afternoon tea kayo. Ano sa tingin ninyo? Mabuti. Ay, sige. Maghahanda na po ako. Isabel, ano ang gusto mong inumin? Tatay bibili para sa iyo. Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking piraso ng prutas. Ang sarap-sarap. Sige, tatay bibili na ngayon. Ma'am, Isabel, ayos ka lang ba? May nangyari ba sa iyo? tatay, may nang api sa akin. Hindi nila ako pinayagang magpahinga sa sofa. Isabel,
Huwag kang umiyak, nasaktan ka ba? Sinong hayop ang nang-api sa iyo? Lumabas ka. Siyempre, ako ang batang Ginoo. Bata, hindi ka ba tinuruan ng tatay at nanay mo na huwag mang-api ng ibang bata? Siyempre tinuruan ako. Bakit mo inapi ang anak kong babae? Sino ba ang may sabi sa kanya na umupo sa maling pwesto? Isabel, umupo ka ba sa pwesto niya? Hindi po. Ang inupuan ko ay bakante, walang nakaupo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Kahit bakante. Ano ngayon? Humingi ka kaagad ng tawad sa anak ko. Gusto mo akong humingi ng tawad? Tikman mo to. Tingnan mo ang galing ng batang Ginoo. Talagang walang pinag-aralan na bata ngayon. Ako na ang didisiplina sa'yo para sa mga magulang mo. Tatay, mama, tulungan niyo ako. Walang silbi. Kahit magmakaawa ka pa, magmadali kang humingi ng tawad sa anak ko. Bilisan mo. Hoy, Dukha, dumating na ang tatay at mama ko. Humanda ka. Wala akong pakialam kung sino ang tatay at mama mo. Kung dumating ang tatay mo, bubugbugin ko rin siya. Tigilan mo. Anak? Anak, ayos ka lang ba? Masakit ba, mahal? Mama, itong masamang matanda at ang anak niyang babae, nagkakaisa para apihin ako. Ginoo, naglakas loob kang saktan ang isang bata? Masyado ka nang lumalabis. Isang pagkakamali lang ang nangyari kanina. Binigyan na kita ng pagkakataong mag-back out. Hindi ko inasahan na hindi ka pa rin nasisiyahan. Tapos, naglakas loob kang gumanti sa anak ko. Ang anak mo ang unang nambubuli sa anak ko. Ibinabalik ko lang ang katarungan para sa anak ko. Ang anak ninyo dapat ay disiplinahin ng maayos. Wala siyang modo. Naintindihan mo ba? Ano ang sinabi mo? Naglakas loob kang sabihing walang modo ang anak ko? Nagbibiro ka ba? Ang anak ko ay isang ulirang estudyante. Binuli niya ako kanina. Hinabol niya ako gamit ang water gun. Nagasgas ang kamay ko. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ikaw, ang Dukha, ang gumagawa ng gulo dito. Narito ako para protektahan ang pampublikong lugar. Ikaw na bata ka? Galing ka pala sa Talent Institute. Tama. Ano ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Binuli ng anak mong lalaki ang anak kong babae, kaya dapat siyang humingi ng tawad. Kapag nagkamali, dapat parusahan. Ano ang mali doon? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang punong tagapayo ng Talent Institute. Ang asawa ko naman ay ang development director ng Tahimik na Look. Sa totoo lang, ngayon ang unang araw ng asawa ko sa trabaho, araw ng lihim na inspeksyon. Ayoko ng gulo. Kung mga haskang saktan ang anak kong lalaki, pagbabayarin kita. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nakakatawa naman. Ang anak mong lalaki ay nang aapi dahil sa kapangyarihan, tapos kami pa ang magbabayad ng kapalit? Kung ganoon nga, may katarungan pa ba? Anong karapatan mo? Sa anumang paraan, anuman ang katotohanan, dahil sinaktan mo na ang tao, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging magalang. Bibigyan kita ng 1 minuto. Umalis ka kaagad. Kung hindi, ipapahila ko kayo palabas. Mga guwardiya. Dakpin sila. Sugod. Pero, ang dalawang ito ay kay Direktor Garcia. Anong Direktor Garcia o Direktor Wang? Ang asawa kong si Direktor De La Cruz. Ang tunay ninyong boss. Ayaw nyo na ba sa trabaho nyo? Narinig nyo ba ako? Sugod. Pareho lang naman ang pagkakampi. Dahil nakasagutan na natin si Direktor Garcia, kay Direktor De La Cruz na lang tayo magtrabaho. Tama, makatuwiran? Pag-isipan nyo ng mabuti ang magiging kapalaran nyo. Kapag sinaktan nyo ako, wala nang balikan. Paghandaan nyo ang inyong kapalaran. Isabel. Huwag kang mag-alala. Sa tingin mo ba palalampasin kita? Kasalanan ng ama. Sinaktan mo ang anak ko gamit ang kamay mo kanina. Hahampasin kita ng patpat. Makatuwiran, di ba? Mama, patpat. Mabuting anak. Ngayon, ipaghihiganti kita. Tigilan mo! Direktor Garcia, hindi ba't kausap mo ang asawa ko tungkol sa negosyo? Bakit ka narito? Lumayas kayong lahat! Ginoong Medina, ayos ka lang ba? Ginoong Medina? Anong Ginoong Medina? Anong Ginoong Medina? Isa lang siyang malaking mahirap na tao at isang maliit na mahirap na tao. Mga bulag ba kayo? Sinabi ko na sa inyo, si Ginoong Medina ang aking mahalagang bisita
Paano ninyo nagawang saktan siya? Anong mahalagang bisita? Paano ito nangyari? Direktor Garcia, malinaw na sa akin ngayon. Ang property sa inyong komunidad, ipinagmamalaki ang pagiging mapagpakasipsip at ginagawang pamantayan ang pagiging mapagtaas. Ang aking anak na babae na manirahan sa ganitong uri ng komunidad ay talagang makakaapekto sa kanyang kalusugan. Kadiri. Talagang kadiri. Gigi Noong Medina, ang mga taong ito ay mga individual na kaso lang. Hindi pa ba kayo magmamadali na humingi ng tawad kay Ginoong Medina? Siya ang taong hindi kayang saktan ng asawa mo. Narinig ninyo ba? Bakit? Bakit ako magsusorry sa kanya? Ginoong Medina, ang anak ko ay nagkamali lang, isang pagkakamaling ginagawa ng lahat ng bata. Kayo ay matanda, wag nyo na siyang patulan. Ang bagay na ito, hayaan na lang natin. Okay lang ba? Oo nga, at sinaktan mo pa ako. Hindi pa nga ako nakakaganti sa'yo. Walang galang. Huwag mo akong lokohin dito. Bilisan mo at pagsosorihin ang anak mo sa anak na babae ni Ginoong Medina. Kung hindi, hindi ito matatapos ng madali. Hindi ako magsusorry. Direktor Garcia, si Ginoong Medina, at ako ay may kaunting di pagkakaunawaan lang. Ikaw at ang asawa ko ay parehong direktor. Magkapareho kayo ng posisyon. Hindi mo ako kayang diktahan. Kung may magsosorry, ikaw na lang ang magsorry kay Ginoong Medina. Sige, ayaw mong sumunod, ano? Kung gayon, idedemanda ko kayo sa ngalan ng paggambala sa benta ng ari-arian. Ano? Matandang Garcia, naglakas loob kang idemanda ang asawa ko? Tatay, gusto ni Tio Garcia na magsorry ako sa mahirap na tao. Wala akong kasalanan. Pinagbibintangan lang nila ako. Anak na lalaki, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ng tatay na maapi ka. Direktor De La Cruz, ang anak mo ay nambubuli sa anak na babae ko, tumangging magsorry at ilang beses pang binaluktot ang katotohanan. Ngayon, humihingi ako ng hustisya sa'yo. Hindi naman siguro sobra, di ba? Ang nakikita ko lang ay kayo ni Director Garcia na binubuli ang asawa at anak ko dito. Matandang Garcia, kung maglakas loob kang, idemanda ang asawa ko ngayon at pagsusorihin ang anak ko sa iba. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag tungkol sa bagay nito ngayon, huwag kang magtaka kung magiging bastos ako sa iyo. Naiintindihan mo ba? Matandang De La Cruz, si Ginoong Medina ay isang importanteng tao sa Global Group. Pinapayagan mo ang anak mo na mang-api ng ibang bata. Sige na nga, pero ngayon, para lang protektahan ang anak mo, gagawin mo bang kaaway si Ginoong Medina? Pag-isipan mong mabuti. Ang mga residente sa tahimik na look, ang daming mayayaman at may impluwensyang tao. Kulang ba ako sa isang tulad niya? Kung gusto mong bumili, bumili ka. Kung hindi, umalis ka. Ano ba yung biro na yan? Natatakot ba ako na wala nang bibili ng bahay? Oo nga, Direktor Garcia, hindi mo kami pwedeng kalabanin dahil lang sa ibang tao. Ginoong Medina, kung ako ang tatanungin, ang bagay na ito ngayon ay matatapos kung magbibigayan tayo. Bukod pa rito, ang anak mo ay nag-aaral pa sa eskwelahan na pinamamahalaan ko at ang komunidad na tinitirhan mo ay nasa proyekto pa rin ng asawa ko. Kung kinalaban mo kaming mag-asawa, wala kang magandang kahihinatnan. Bakit ko kailangan mamili sa mga option mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bibilhin ko ang buong proyekto ng ari-arian. Ano? Ikaw, bibilhin mo ba ang buong grupo? Ito ang pinakanakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang yabang naman ni Ginoong Medina talagang hindi pangkaraniwan. Ang bilhin ng buong grupo, kahit ang pinakamayaman sa lungsod ng baybayin, ay hindi magagawa, di ba? Sa tingin ko, nagmamayabang lang siya. Hindi naman binubuwisan ng pagyayabang. Kaya ko ring sabihin na kaya kong bilhin ang buong Wall Street. Talagang nagmamayabang ng walang pag-iisip. Ginoong Medina, alam kong sa Global Group ka ay isang importanteng tao. Ngunit ang pagkuha sa tahimik na lupon ay talagang kwentong barbero, hindi ito maliit na bagay. Huwag ninyong pagtawanan ng tatay ko. Kung sinabi ng tatay ko, tiyak na magagawa niya yan. Siya ay taong may isang salita. Kung kayang bilhin ng tatay mo ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng tatay ko, magpapakabayo ako sa iyo. Pero kung hindi niya magawa, wag mo akong sisihin kung paluin ko ang puwet mo hanggang mamula. Sige, tingnan natin kung sino ang iiyak mamaya. Basta ako, hindi ako iiyak. Ginoong Medina, sa tingin ko, pareho tayong mula sa alta sosyedad, kaya hindi na kita papansinin. Pero, kung ipipilit mong kalabanin ako, hindi rin ako uurong. Ang alta sosyedad, ano ngayon? Kung mahina ako o hindi, malalaman natin mamaya. Asawa ko, ipaalam sa consortium, sa loob ng 10 minuto, bilhin ang tahimik na lupon sa pamamagitan ng hostile takeover. Sige, kung talagang kaya mong bilhin, hindi na ako magdadalawang salita. Ipapatawad ko ang buong pamilya ko sa iyo.
Mukhang itong si Ginoong Medina. May malaking mangyayari sa kanya ngayon. May kaunting posisyon lang. Gusto nang magyabang dito sa tahimik na look, hindi man lang tinitingnan kung anong lugar to. Ginoong Medina, malapit na ang oras. Pero bakit tayo walang natatanggap na balita tungkol sa pagbabago ng stock market? Ano bang nangyayari? Bakit walang reaksyon? Sige na! Ginoong Medina, ang nangyari ngayon ay dahil sa aking kapabayaan. Ginoong Medina, humihingi ako ng paumanhin. Direktor Garcia, wala kang kasalanan, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Sila ang may kasalanan. Hindi lang sila dapat humingi ng paumanhin, kundi paalisin ko rin sila. Ang lugar kung saan nakatira ang aking anak na babae ay hindi dapat magkaroon ng ganitong itim na tupa. Magyabang ka, tuloy lang sa pagyayabang. Sa loob ng mahigit 10 segundo, ang yabang mo sa pagbili ay mabubunyag na. Tumawa lang kayo para mamaya hindi na kayo makatawa. Sa totoo lang, Ginoong Medina, ang pinakamalaking bahagi ng tahimik na lupon ay nasa kamay ng pinakamayaman sa lungsod ng Baybayin. Siya ay pinahahalagahan ito na parang kayamanan. Maliban kung mapapayag mo, ang pinakamayaman sa lungsod ng Baybayin na kusang loob na isuko ang gintong itlog na ito. Sa tingin mo, posible ba yan? Sa tingin mo, mangyayari ba yan? Malakas ba ang pinakamayaman sa lungsod ng Baybayin? Kung maglakas loob siyang kalabanin ako, isang tawag ko lang, mapapabagsak ko na siya. Ang pinakamayaman sa lungsod ng Baybayin ay hindi mo na pinapansin. Kung gayon, mamaya, gagawin mo na ring basura ang Jade Emperor? 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Hello? Direktor Dela Cruz, masama po ang mga stock ng tahimik na lupon sa merkado ay nabili na ng isang misteryosong grupo ng negosyante at ang pinakamayaman sa lungsod ng Baybayin ay nagpahayag din kanina na ibebenta niya ang lahat ng kanyang bahagi sa tahimik na lupon. Ano? Anong sinasabi mo? Ano? Ginoong Medina, talaga bang binili mo ang tahimik na lupon? Imposible, kahit pa hostile takeover yan. Wala yang kinalaman sa'yo. Coincidence lang yan. Coincidence? Masyado mo namang niloloko ang sarili mo. Asawa. Ang tahimik na lupon ay nabili na. Ikaw ang nagmamay-ari ng 60% ng bahagi ng grupo. Mayroon kang controlling interest. 60% ng bahagi. Paano nangyari yan? Paano yan naging posible? Ngayon, ako na ang boss ng tahimik na lupon. Kayo, lahat kayo ay nagtatrabaho na para sa akin. Kung sino ang gusto kong paalisin, aalis. Kung sino ang gusto kong bigyan ng dagdag sahod, bibigyan ko. Mula ngayon, lahat kayo ay susunod sa akin. Pwe. Ikaw na mayabang na Jologs. Hintayin mo lang. Papaluin ka ng tatay ko hanggang sa magmakaawa ka. Tumahimik ka. Ginoong Medina, ito, walang mali siya. Hindi pa naiintindihan ng bata. Huwag niyo na pong intindihin. Huwag niyo na pong intindihin. Sige, kung gayon, paalisin mo siya sa paaralan at mga lugar kung saan nakatira ang anak ko. Maaari ko siyang pagbigyan. Ginoong Medina, lahat po ito ay kasalanan ko. Hindi ko po siya naturuan ng maayos. Humihingi po ako ng paumanhin. Nanay niya, bilisan mo at turuan mo ng leksyon ang batang yan. Tuturuan ko na siya ng leksyon ngayon. Nakakainis talaga. Mama, wag mo na akong paluin. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Pinayagan kitang gumawa ng gulo. Mawawalan kami ng trabaho. Ng tatay mo, paano na ako? Makakabili ng masarap na pagkain para sa'yo? Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Isabel Santos. Isabel Santos, pasensya na. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Ginoong Medina, tingnan niyo po, ang bata ay humingi na ng tawad. Baka pwede na po. Tapusin na lang ito ngayon? Bakit ko naman hahayaan na lang yan? Ibig sabihin ba, hahayaan ko ang pamilya ninyong tatlo na patuloy na sirain ang buhay ng anak ko? Hahayaan ko ba ang panganib na ito? Ako, nagsorry na ako. Ano pa bang gusto mo, Tito? Kung hindi mo ako patatawarin, ang konsensya mo, hindi ba sasakit? Matanda ka na, bata lang ako. Bakit ka sa isang bata? Nagiging petty? Kasalanan ng magulang kung hindi naturuan ang anak. Dahil ganyan ka kayabang. Ang mga magulang mo ay mas masahol pa siguro kung hindi ko sila bibigyan ng leksyon. Ako'y hindi mapapakali. Ito ay deserve nila. Naiintindihan mo ba? Ginoong Medina, alam kong nagkamali ako. Luluhod ako sa iyo. Patawarin mo ako. Direktor Garcia, simula ngayon, tanggalin sa lahat ng tungkulin si Direktor Dela Cruz at paalisin sa tahimik na lupon. Ang lahat ng tungkulin at posisyon niya ay ikaw na ang
mag-assign. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoong Medina. Gagawin ko na po agad. Para sa inyong dalawa, kung gusto nyo pa ng severance pay, ikaladkad nyo ang pamilya nilang tatlo palabas. Huwag silang maging sagabal dito. Huwag kang mag-alala, Ginoong Medina. Tinitiyak naming matatapos ang gawain. Ginoong Medina, magpakita ka ng awa. Magpakita ka ng awa. Ginoong Medina, alam kong nagkamali ako. Talagang nasira ang bait ko. Ginoong Medina, patawarin mo ako, Ginoong Medina. Napakaswerte naman niya. Hindi pa ako nakakaganti. Isabel, ang mga masasamang tao ay pinalayas na ni tatay. Mula ngayon sa eskwela, dapat kang mag-aral ng mabuti. Narinig mo ba? Huwag kang mag-alala, tatay. Si Isabel ay siguradong bibigyan ka ng una sa buong paaralan para ipagmalaki mo ako. Halika, Isabel. Mag-pinky promise tayo. Pinky promise, walang bawian. Kung sino ang bumawi, siya ang pagong... Ginoong Medina, susunod, kailangan mo ba akong mag-reserve ng isang opisina para sa'yo? O kaya, mayroon pa bang kailangan mong ipaayos sa akin? Hindi na kailangan. Hindi ako. Madalas, makikialam sa pamamahala dito. Ang pang-araw-araw na operasyon ay ipinagkakatiwala ko pa rin sa iyo. Kung maayos ang pamamahala mo, ang iyong dividendo ay hindi mawawala. Salamat sa tiwala mo, Ginoong Medina. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige na. Isabel, asawa ko, pumili tayo ng bahay. Sige.